Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Wala ko kabalo asa ko magsugod. Pero kabalo ko igsoon nga ang Ginoo, the Lord is looking for people who will burn for that same passion. Bisayon ako, ang Ginoo nangita og mga tawo nga mubitbit sa sama nga pagdilaab. So kung unsa tong iyang pagdilaab sa una para sa iyang mga katawhan, mao pud ang iyang gipangita nga mga klase nga mga tawo karon. Wala nangita ang taang Ginoo og mga tawo nga kahoy-kahoy nga basa. No, apan katug yung uga nga gusto nga magpakalayo para sa Ginoo. Ang iyang gipangita katong gusto gyud ba nga Lord kanang wala siya nangitag perfect kay wala gyud siya makit-an. No, wag gyud siya matiti. Bisag usa. No? Wala gyud bisan usa nato, wala niining kalibutan na makita ni Jesus pero igsoon. Ang iyang gipangita kaysa tong willing, kaysa tong giuhaw, kaysa tong naughan, kaysa tong gigutom, kaysa tong kung inyo bitaw lang taon ng mga mata ni Jesus sa igsoon, nangungusap, mura gakalayo. Nagluha pero gakalayo. Ano? That passion, that kind of passion that she got, dili gikan sa akua, apan gikan sa trono mismo sa Ginoo. Gikan sa krus. And that kind igsoon nga pagdilaab, ing ana nga klase nga pagdilaab, dili siya para lang kang Jessa, pan para sa tanan. Para sa tanan nga gitawag sa Ginoo nga mahimong iya ang mga tinun-an. Amen. Last week we talked about the cup and the cross, but today igsoon we will continue on that, but I'd like to focus on the reward of his suffering. Because of what he did on the cross, he is worthy to receive the reward of his suffering. Ang ayan siya nga mudawat sa ganti sa iyaang mga pag-antos. Kabalo mo, 300 years ago, usa ka revival, usa ka pagkapukaw ang nibuto in an island in I think in West English. Ang nagdala sa kalayo duha ka mga batanon. I think they were 20, 21, 22 years old. And then gikan sila sa usa ka isla, no, nigawas sila gikan sa simbahan nga dako nga simbahan, you know, kabalo mo nang dako nga simbahan. They came from that big church and then they became passionate for Jesus Christ. Niadto sila sa usa ka isla. Niadto sila sa usa ka isla igsoon nga ang tanan nga nagpuyo sa isla kay puro mga ulipon, all slaves. Slaves ang tanan nga naa sulod naa niini nga ani nga isla. Unya ang tag-iya, di ba pag slaves na tag-iya? No? Ang tag-iya ani nga mga slaves mo niyang ingon. No gospel preacher, no worship leader, no church can enter this island except slaves. Walay lain, walay magwawali, walay magdadayig, walay simbahan nga makasulod aning isla gawas sa mga ulipon. So kining duha ka mga batanon tungod kay dili man sila makasulod isip nga mga missionary. You know what they did? They sold themselves to slavery. Ilang gibaligya ang ilang kaugalingon nga mahimong ulipon. Igsoon, I'll tell you, kung mahimo kang slave, di ka magbuot. Kung unsay ingon sa imong amo, kanusa ka mukaon, aya ra ka mukaon. Kung moingon siya nga di ka mukaon, di ka mukaon. Kung moingon siya nga trabaho ra ka tibuok adlaw wala kay tulog-tulog, wala gyud kay tulog-tulog. Because you're a slave. But pasabot na anay na nag-iya nimo. Imagine the kind of sacrifice that they did. They sold themselves. Dili kay laing tao ang nagbaligya sa ilang adto sa slavery. Ilang gibaligya ang ilang kaugalingon. Kaya na to? 20 anyos pa sila. Di ba? Mga 20 anyos, daghang mga pangandoy. Gusto ko makabalay, makasakyanan, gusto ko mahimong ingani, gusto nako kay ingani, gusto pa jud ko nga nako ingani. No? No, dili na maihap. Ang ato mga pangandoy, pero kini sila duha ka buok, mga 20 ka mga batanon. Ilang gibaligya ang ilang kagalingon ngadto sa pagkaulipon. Ni adto nga agalon tag-iya atong isla, nagpaka-slaves sila. Why? Because they saw that Jesus is worthy. And those people nga naa ato nga isla, ang ngayan nga makadungog,
sa ebanghelyo ni Kristo. So para makasulod sila, kinahanglan nga mahimo silang ulipon ato nga agalon. And to cut the story short, igsoon all the island became Christians. Nahimo silang Kristohanon. And then pati ang amo nahimong Kristohanon. Pero nagbarko raman sila, nagbangkara sila padong dito sa sila ray kasagwan, padong ani nga isla. So gihatod sila sa ilang pamilya nasa baybay. Imagine diha sa baybay. No, diha sa baybay and then gasagwan tong duha ka batanon. Tapos nagbabay na ilang mga pamilya gaiyak ana nga ang mga naong sa ilang pamilya dili nila masabtan anong buhaton man na ninyo, bata pa mo, daghan pa mong mabuhat, inyong mga pangandoy sa kinabuhi, sayang kaayo. Pero kabalo mo, layo-layo na kayo na anay distansya gikan sa dagat, nagsagwan ang duha ka batanon. Ingon ang duha ka batanon, may the lamb who was slain receive the reward of his suffering. You know what was their heart? Unsay kasing-kasing aning duha ka batanon? They just want Jesus to receive the reward of his suffering. I'll repeat. Gusto lang nila nga ibalik kang Jesus ang ganti sa iyaang pag-antos sa krus. 20, 21, 22 years old. And you know what? Wala na sila kabalik. They were, I mean, their parents, their families, wala, di ba? Pag ibaligan ni mo mong kagalingon sa slavery, kung ikaw pamilya, di na dyan ka mag-expect na mabalik pa to. Wala na kay anak nga makita. These young people, they just wanted Jesus to receive the reward of his suffering. And just like you and me, Igsoon, they also saw the cross. Nakita po nila ang krus, o nakita po nila ang kopa sa kapungot sa amahan. Now, I want to dig deeper today, Igsoon, before we go to the reward of his suffering. Gusto na ko nga mas mulawong pata sa kung unsa di ay ang nakita ni Jesus. No, have you studied Jesus in Gethsemane? Natuna na ba na ninyo? Like kanang inyo na ba diyong gilawman o kanang inyo na ba diyong gihapan nga gitunan nga unsa siya tinuod nga nahitabo kan Jesus. Kabalo ba mo nga ikatulo sa nagampo? He prayed thrice at the Garden of Gethsemane. He said, Father, if it's possible that this cup may pass from me, but your will be done, not my will. Ikatulo. He prayed thrice. Let's go to Matthew chapter 26. Mateo 26. Wala ta nahibulong nganong nag blood clot si Jesus. Matthew chapter 26. Let's start with sunod mo sa kuha igsoon. Sunod mo sa kuha. Let's start with verse 36. Matthew 26:36. Nana mo diha? Nana mo? Okay. Matthew 26:36. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane. Do you know that the word Gethsemane comes from the Hebrew word which means crushing or puga, pagpuga. Because the Garden of Gethsemane is a garden of olive trees. Hardin siya sa mga olibo. Kahoy sa olibo. So ang word nga Gethsemane kay pagpuga. So can you imagine, nga very prophetic, nga sa katagahan sa mga garden nga pwedeng atuan ni Jesus, nganong sa Gethsemane. And unsang experience ni Jesus sa Gethsemane? Nalipay ba siya dito? Wala. Unsa yung na-experience? Mura siya gipuga. Unsa yung nigawa sa iya? Blood clot. Dili lang basta-basta nga dugo, but apol-apol, gatibugol nga mga dugo ang nigula sa iyang pores, sa iyang panit. Hallelujah. And he told his disciples, verse 36, he told his disciples, sit down here while I go over yonder and pray. 37, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee, so kauban niya si Pedro, o si James, o si John, nga mga anak ni Zebedeo, he began to show grief, meaning kaguol, and distress of mind, and was deeply depressed.
Distress of mind. Unsa itsura ng distress of mind? Nagkaguliyang ang iyang mga panghuna-huna. Isip ko'y litong-lito. No? Gulo makanang samo kayo iyang panghuna-huna. Tapos dapat siya'y kagulanan sa iyang kasing-kasing and deeply depressed. Dili lang kay depressed. Deeply depressed. Laom nga kagulanan. Kita mo ingon ta, depressed ba ako karon mo nang gakaon kog ice cream. Di ka depressed. Higutom lang ka. Ang depressed, di nakagawas. No? Di ka kaon, di ka tulog. No? Kanap ito, ato mga depressed, kay kauiyan, ramang yun po ito sa high good. Walay usahay po, walay pulos. Mga depressed man ka, na wala akong medyas. 20 o palit dito sa merkado. O usahay po, kini itong mga kadepresan, agira po sa itong kagulingong mga kabulastugan. No? So diri si Jesus, he was deeply depressed. No, lalong kaayo ang iyang kagulanan, ang iyang kasubo, grabe. Then he said to them, my soul is very sad and deeply grieved. Ang akong kalag. Bilabihan kaguol. O grabe nga, nagmasubanon. So that I am almost dying of sorrow. Nga halos nga ikamatay na nako. Nakasulay na mo. Kagulanan, nga halos ikamatay na ninyo. Nakasulay ko kagulanan nga halos nga magpakamatay nako, pero kanang kagulanan nga mo'y mo patay nako, wala pa gyud. Pero kabalo ko kamo nakasulay na mo, kagulanan nga halos patyo na ninyo inyong kagulingon, di ba? Or halos patyo na ninyo inyong gikasukan. No? Di ba? Nga Di ba? Grieved ba? Di ba pag masuko ka na ikagulanan, di nasuko nga nalipay nga, lagot ko. Di nga na, wala man. Di ba pag suko ka, na may kagulanan sa sulod ka. Di ba? He's almost dying of sorrow, nga halos ikamatay na niya ang kaguol niya. Unsang klase ang gibit-bit di ay? What did he see? Unsa di yang nakita ato? Unsa yang ano? Ana siya, stay here and keep awake and watch with me. Diri sa mo, pag matalang mo, pag pulaw mo, dayon, bantay mo, kauban ako. Wala man nagingon si Jesus nga bantay ko. Ana siya, watch with me. Ana siya, pag pulaw mo, kuyog nako. Moto nga wala sila nakapulaw, wala sila nakatulog sila, kaya nga naman, feeling man gud nila nga, kamera po'y bantay ni Jesus. Wala nila nasabtan, ingon si Jesus, watch with me. Bantay mo, kuyog nako. Dili kay maginusara. Unsay application? Usahay, pag feeling nato, feeling ra gyud ni siya ha? Hindi masarap ang feeling mo. Pag feeling nato nga naginusara ta, sayon ra kaayo nga ibiya sa Ginoo. Kaya naman, feeling nato walay nag-watch nato. But ikabalo ba ka nga, Jesus is saying, I am watching with you. Nagbantay ko uban nimo. Mo nang wala gyud rason nga mabugnaw ta. Walay rason nga mobiya ta. Walay rason nga mubuhi ta sa pagpangalagad sa Ginoo because He is watching with us. Kauban nato siya. Giubanan kaniya. Everywhere you go, whatever you do, naguban gyud siya. Amen. Kabalo mo, no ingon man si Marlon no nga dili man nato kalikayan nga nay mga panahon nga mabugnaw ta. Kabalo mo igsoon nun siya ako na-realize nga para magpabilin ang kalayo nga magpabilin nga magdilaab. Bisan man magtrabaho ka, mag-eskwela ka, nagbantay kag apo, anak, nag-drive, unsa may mo ang gibuhat, walay lain nga solusyon. Tutuki balik ang krus ni Kristo Jesus. Kay kung magpabilin ta diha nga nagtutok, dili gyud ta mabugnaw. Dili gyud nato matugutan ang pagkabugnaw nga musulod sa to ang kinabuhi. Kaya nga naman, naamang ko'y gitutukan. Pero kung itangtangon na gani nato itong pagtutok gikan sa krus, ibalhin na nato sa problema nako sa pamilya, nako'y balonon, hala, nanapod ni siya, kininapod, no? Mabugnaw gyud ta. Kaya nga naman, problema man ang gitutukan, pero kung dito ka mo tutok sa solusyon, di gyud mahitabo nga magbugnaw ang ato ang mga kalayo.
mas bugnaw pa ang simod sa iring. Diba? Muna, ang solusyon igsoon, tutok lang kita sa iyang mga mata. Amen? Going a little farther, so niadto sa unahan gamay, he threw himself upon the ground. Kung sa itsura na. Iyang gilabay ang iyang kaugalingon sa yuta. Na, nakasulay ta ana. Ang ato nasulayan, kailapay raman atong kaugalingon sa kama. No? Lord! Tulog na, no? I threw myself on my bed. Nagpray man unta ko niya, nakatulog man ko. Diba? Pero si Jesus, because he was deeply grieved, he was deeply depressed, nga even until death daw, nga halos ikamatay na niya ang kagulanan, he threw himself upon the ground. Wala na sa'y umoy. Yan na lang gilabay ang iyang kagalingon sa yuta. On his face, iyang mga nawong nasa yuta, and he prayed saying, My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Unsay ang unang ampo, unsay ang ana sa amahan. Kung pwede unta, nga kini nga kupa, mulabay na lang sa akoa. Pwede ba nga dili na lang nako ni imnon? Nevertheless, not what I will, not what I desire, but as you will and desire. So mo'y prayer ni Jesus. Ana siya, Lord, pwede ba nga pas lang sa ako ana, dili lang nako na imnon, pero dili akong kabubuton ang matuman, imo ang kabubuton. Dili lang iyang kabubuton. O say gipray niya diri, not what I desire, but your desire. Not my will, but your will. Dili akong tinguha, dili akong mga pangandoy, dili akong mga kagustuhan, apan imo ang tinguha, imo ang kagustuhan, imo ang pangandoy, imo ang kabubuton. That's what Christianity looks like. Mao'y itsura sa pagkakristohanon igsoon. Ayo. Totoo mo? Would you agree with me on that? Bot pasabot, pag mahimo kang kristohanon, dili na imo ang tinguha, dili na imo ang pangandoy, dili na imo ang mga kagustuhan, dili na imo ang mga pangarap, dili na imo ang mga kabubuton, dili na imo ang plano, apan iyaan ang tinguha, iya ang plano, iya ang kagustuhan, iya ang pangandoy, iya ang kabubuton. Siya tanan matuman, siya'y magbuot. Ug ako ray magbuot, dili man siya ko ganahan nga mag full time. Kalami ratong na ako'y 40,000 nga dawaton kada bulan, mapalitan ang gusto. Pero dili man ang akong kabubuton. Dili man ako ang magbuot. Diba? Pwede mo yun nga. Pwede ra yun ta. Nga wala ka diri. Pero ano na ka diri? Because it's not your will that was done, but His will that was done in your life. Amen? Amen. Diba? Dapat magmaya ta nga dili kita mo'y nagbuot sa itong kinabuhi. Kaya kung kita mo'y nagbuot sa itong kinabuhi, nagapisti-pisti, nagabisit-bisit na itong kinabuhi. Diba? Guba na unta, warak na unta nga itong kinabuhi. So kung kita po'y nagbuot, unya daghan nato karon nga gaantos sa atong mga gipang pili sa una tungod kay kinsang kabubuton man to natuman. Diba? Pero muna nakanindot, the God that we serve is a redeemer of time. Our God is a redeemer. Ang atong Ginoo nga atong gialagaran kay mo mulukat. Kabalo ba mo nga ang pulong daay nga paglukat or ang redemption, the word redeem does not mean replace. Does not mean change, but it means to replace. Unsay bot pasabot ingani o. Kisay akong gamit si tatay. Alitay. Butang ta lang, no? Ani nga posisyon kay si tatay. Nagtindog, no? Karon, ako ang redeemer. Kung ako siyang i-redeem, ang itsura ana sa daghang mga tawo kaing ani. Ilisan ako iyang buhok, ilisan ako iyang sanina, ilisan ako unsay mailis sa iya, pero siya ra gihapon ang inyo makita. Di ba? Eliseo gihapon ninyo makita. Pero ang prinsipyo sa Ginoo sa redemption ning ani, sa diha nga gidawat nimo si Jesus, gilukat kaniya, gitangtang kaniya sa imo ang place, siya mo inipuli. That is redemption. Salamat tay. Pwede na kamulingkod. Muna itsura sa redemption igsoon. But pasabot,
ni ato nga posisyon nga dapat nga kinsay dapat mamatay, siya dapat. Pero gipahawa ka ni Jesus, ako'y puli nimo ako diha. Ako'y antos para sa imo. That's what redemption. No, ing ana dili siya pareha. No, nakasulay na mo nga namoy gisangla, di ba? Ay nigredeem nimo. Well, actually pare-pareha man gyud. Makuha nimo tong item, ang puli nimo kwarta. Di ba? Naigipuli. Di ba? So there is an exchange. So that's how our God redeems igsuon. Wala ka niya gi-change lang, but He replaced you. Gipulihan ka niya. Mubitaw na niingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung naa na kadiya kang Kristo, you are now obot pasabot, bag-o na ka. No, the old has gone, the new has come. New na. Meaning dili na ikaw tong karaan nga John D. Munang pag naay makakita nimo, "Huy, Brad, kumusta naman ka? Tagay taon niyang gabi eh." Pwede na ka moingon nga, "Ay, patay naman to si John D nga." Kuan? Palaigit. No? Paula to. Wala na to, nagbag-o na ko. No? Kung ay mo ingon nimo nga, "Huy, besh, nakoy bag-on chika, magchika ta, magmarites na puta." Pwede nimo ingnon imo ang amiga, "Shh, dili na ako si Marites. Ako na si Marisol." Charot. Di ba? Patay na si Marites. Oh, di ba? Bag-o na ni nga ako. Hallelujah. No, pwede na ni, no, di ba? Because you are now a new creation. Hallelujah. Balik ta. Ngayon siya, "Not my will, not my desire, but your will and your desire be done." Verse 40. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, "What? Are you so utterly unable to stay awake and watch with me for 1 hour?" Ano siya? Dili ba ninyo kaya nga magpulaw bisag usalang kagabi o usalang kauras? "All of you must keep awake." Verse 41. "Give strict attention, be cautious, and watch and pray that you may not come into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Yang giingnan si Pedro. "Pedro, nakita nako nga ang inyong espiritu ganahan gyud magampo, pero inyong lawas luya." No? Pero iyang giingnan nga pagpulaw mo ba? Wala man siya ipabuhatig son kung dili na to kaya. Di ba? Pagpukawon ganita sa Ginoo nga kay kanang bitaw usahay no, nakisa may naka-experience diri nga kanang bitaw nakamata ka, tunga-tunga sa gabi tapos di ka katulog. Kana di ay no usahay gusto makigistorya ang Ginoo sa atoa. No, ganahan siya mag-pray ta. No, usahay kaya lang dili lang nato ma-entertain or siguro dili pa ta kabalo. Ang uban tingali nato pag baka matawag ka adlawon kay ang automatic na tong ablihon cellphone. No, Facebook dayon, lantaw sa mga notification, hala pula naman kayo ni. Unya natin, wala ka nagunahuna nga naay nagpaaga sa iyang pula nga dugo para sa imo ang gusto makigistorya nimo. Di ba? So ana ding mga panahon nga di bito ta katulog, makigistorya ta sa Ginoo na siya gusto iingon sa imo. He wants to share his secrets with you. Na, matingala ka, anong dili man ako ma-feel ang presence ni Lord? Alangan. Kaya itong mga panahon nga, isa na mo ga-invite nimo, gina-encourage ka ni Ali ba magtabi ta. Ikaw po, dili unya na ta kay napa ko'y Facebook ko, nagpula-pula na niya akong Facebook. Namula na ang notification. Di ba? No? So, let's give time. Amen? No, kung mabati na to usahay nga kana bitong nay mga panahon nga mabati nimo nga mura bitog di kalit og bugat imong kasing-kasing kaiyakon ka, no? Go to your room. Tapos pray. Pakigistoryahay ang Ginoo. Ingna lang Lord unsa imong gustong iingon. Matingala na lang ka mag-iyak na ka. Nya wala ka balok ano nag-iyak man ko. Wala ko kasabot. Di ba? So si Jesus niya na siya nga, Pedro, imong spirit willing pero imong flesh weak, dili kaya. No, sumuto nga. A second time, verse 42, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass." Nantawa unsa yung second prayer. Sa first prayer, ana siya, "Let this cup pass away from me." Pagka second prayer niya, ana siya, "If this cannot pass by," kung dili man gani pwede, nga mulabay lang din nga kupas sa kong atubangan, kung dili man gani pwede, no? What does it mean, Igsoon? The first prayer, when he prayed, sa iyang pag-ampo, he was, kisa man nato diri kahuna-hunang, when he was praying, he was God. He prayed, he was a man. When he prayed, tao siya. That's why there's the struggle. Muna nag-pray siya, ana siya, "Father, let this cup pass away from me." Pwede ba? Nga, Pa,
Ayaw lang, be, pwede ba? Pag abot niya sa ikaduha niya nga pag-ampo ana siya, if this cup cannot pass away. Nga naman, because from after he prayed the first time he prayed, he received a confirmation from the Father nga, Son, if we want salvation to be given freely to the people, kung ganahan ta nga libre nga kaluwasan ihatag sa mga tao, nga walay shortcut, kinahanglan gyud nimo imnon. That's why the second time when he prayed ana siya, if this cup cannot pass, Lord, kung dili man gyud gani pwede, then let your will be done. Unless I drink it, if your will be done, Lord, imong kabubuton, Lord, mao'y matuman. And again, he came and found them sleeping. Pagbalik niya, nakita na po niya, tulog na po gihapon mo. Ikatulong igayon. For their eyes were weighed down with sleep. Sama sa itong mga ma-experience. No? Nga naman na, nga inigsimba kay murag yung gikapyutan o duwindi atong mga mata. No? Lamig sa di katulog. Napay pakapinusahay. Laway, charot. Bitaw? Nung ano man siya, nga murag yung gikapyutan ba nga, lamig sa di katulog. Igsoon, it's a battle. Pakigbisog ni siya. Nga we have to fight. You have to fight against the sleepiness. Kaya ano man, ang tulog, mabuhat ni mo sa balay. Dili ko pwede magsigig sunod-sunod sa inyong balay nga magwali ko aning nga mensahe pag-abot sa inyo Mura ko gimino. Diba? It's a battle, igsoon, pakigbisog siya. We have to fight. Uy, dili pwede. Kaya karon ra ko makadungog aning nga mensahe. Lahi ragyod pag paminaw ni mo, lantaw ni mo siya sa YouTube. No, lahi tong pag naaka sa akto ba? No, kay paglantaw nimo balik sa YouTube, makauna-una man ka nga. Saya nga kanindot man diyo sa mensahe. Unya ani nga part ko kay gahagok ko. Ang pangutan na pud kung tiglantaw ba tag video. Ulantaw na to pud. Ulantawan ninyo igsoon, kana bitaw to mga mensahe importante kayo nga malantaw na to. Samot ta kung dili bitaw ta makasimba. Importante nga malantaw na to sa. Kay kada semana sama sa gigong ni Daddy, naay ginabuhat ang Ginoo, naay instructions before. Makabalo mo, nakabantay mo nga mga mensahe na to karon kay connected. No? Dili man ni siya ka ng, ako rin iting isumpay kay. Dili, oy! O, sumpay-sumpay lang. Kabalo ba mo nga, dili, jud kini ang ako ang mensahe sa sinugdanan pa lang, dili, yun. No? Akong giuna-una, mangyud, kay katubit ang verse, bitaw nga nag-ingon nga, and the truth shall set you free. Muto akong gito, isip ko Not my will, but His will be done. Di ba? Bisan pag unsaon igsoon nga, dili man jud. No? Hallelujah. Sumuto pagbalik niya, ano siya, their eyes were weighed down with sleep, nabugatan sa katulugo ng ilang mga mata. No? Kadlawon man gud ni. Kadlawon, gabi padung kadlawon. No? So, leaving them again, he went away and prayed for the third time using the same words. Then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and taking your rest? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of especially wicked sinners, whose way or nature is to act in opposition to God. Get up, let us be going. See, my betrayer is at hand. Kini akong pangutana igsoon. Nganong ikatulo man siya nagampo? Sa inyong una-una. Ano man? Ha? The Father was testing Jesus. Ginasulayan siya ni Abba Father. He was put into the test, not just by the Father, but also by the devil. Kisa ito nakakita sa Passion of Christ. Diba, naiupaw dito, kabalo ba mga babae ito? Babae ito siya. Nag-shave nila ang iyang kilay, pati iyang buhok. Di ba na siya nga, who is your father? Pwede na ako may mangkuhan. In Jesus' name. Di ba? Di ba, iyang ginatempt, nag-pray si Jesus dito sa garden. He was being tempted nga naman because he was a man. Jesus died on the cross as a man. He was not God. Kaya kung namatay bito siya as a God, pwede man good to. Di ba, gina siya sa iyang tapad nga kawatan? O Ginoo ka na, o diya. Pwede man gyud tato sa kapag pamilok,
pwede man to iyang ingnon nga, apilon, pataka. Di ba? But why did Jesus do that as a man? Because He redeemed human beings. Ang iyang gilukat mga tao. Ikaw iyang gilukat. That's love, Igsoon. Imagine the struggle that He had to go through. He was being tempted by God. No, God cannot tempt. No, I'm sorry. He was being tempted by Satan, but He was also being tested. It's an opportunity ba? 3 times. Sa tulo ka higayon, I believe, Igsoon, that for that 3 times, nagsige sa glantaw ba sa kupa. The Father gave him opportunity to look at the cup. Gitagaan siya oportunidad nga lantawon kung usay sulod sa kupa. And with those 3 times, the same prayer, he said, "Your will be done, not my will be done." Ngano man, there was a struggle. He was struggling with his flesh. Bubito to ningon siya nga, "Lord, let this cup pass away from me. Lord, please, kung pwede unta, pwede ba nga maluwas ni mga tawhana nga dili na lang kumuinom?" Unsa di ay ang nakita ni Jesus ato nga kupal, ang tao nato igsuon. Ang una nga nakita ni Jesus sulod ani nga kupa ang kapungot sa Ginoo. Unsa iyang gikapungutan? Sa Bible makita nato samot na sa Salmo, di ba? Si David kanunay nga mag-ingon, "Lord, kanang tagay ko gustisya, buhatan ni sa mga nag-ingani nako, kini kana." No, but you know what? Ang kapungot sa amahan is towards sin. Nasuko siya sa sala. Napungot siya sa atong mga sala. Kung ang sala mo yung gikapungtan, mo ning ginaingon sa mga tao, kung napungot ang Ginoo sa sala ra, nganong ang mga makasasala man may moadtog impyerno? Kay alangan, ang mga makasasala may nagbuhat sa sala. There is the wrath of God, ang kapungot sa Ginoo igsoon sa mga sala. Napungot, nakita ni Jesus sulod sa ato nga kupa ang kapungot sa amahan. Nakita niya unsa ka ngilad ang kapungot sa amahan. Unsa ka makalilisang ang kapungot sa amahan batok sa sala. Ikaduha, nakita ni Jesus saw the truth that He will die for people who are unworthy, enemies of the gospel, people who rejected and will reject Him. Nakita ni Jesus sulod ato nga kupa, ang kamatuoran nga bisan pag mamatay ko naay mga tao nga dili mo dawat nako ug naay mga tao nga mahimong kaaway sa ako ang mensahe. Muna nag-struggle siya nga love man ako ni. Imagine ra gud igsoon, what kind of love is that? Unsang klase kinsa nato diri nga kaya nga magpakamatay para sa tong kaaway? Nga moingon ang Ginoo sa imo pagmata nimo ugma, "Besili, karon ang katapusang adlaw mamatay na ka para sa imong silingan nga nagdaot nimo." Moingon siya ka, "I rebuke you in Jesus' name." Di ba? What kind of love is that? Unsang klase nga gugma na igsoon? Nga paglantaw niya, nakita niya nag-overwhelm ang iyang gugma. Nakita niya, ang kamatuoran nga, mamatay ko? Para aning mga tao nga mahimong kontra sa akong ibanghilyo? Niining mga tao nga mo-reject na ako? Ni ating mga tao nga gi-reject na ako? Mamatay ko para aning mga tao nga dili ko nila dawaton? Unsa pa yung nakita? Jesus saw how hateful the wickedness of mankind.